Nagulandang si Speaker Martin Romualdez at Pangulong Kuting Jr. matapos isiwalat ni Congressman Rodante ang umano'y pagbebenta ng mga gintong pagmamay-ari ng gobyerno. Ayon kay Marcoleta, may mga ebidensyang nagsasaad na ang mga naturang ginto ay isinailalim sa transaksyong hindi pinahihintulutan ng pamahalaan. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Marcoleta na ang mga ginto ay dapat pagmamay-ari ng Estado ay ibinenta umano sa ibang bansa ng walang sapat na dokumentasyon o pahintulot mula sa mga kinauukulan. Binigyan diin ng kongresista na ang naturang transaksyon ay maaring magdulot na malaking pinsala sa ekonomiya ng bansa at karapat dapat itong imbisigahan. Humingi siya ng agarang aksyon mula sa pamahalaan upang linawin ang isyong ito. Kaugnay nito, tumugo ng kampo ni Pangulong Kuting at itinanggi ang mga akusasyon. Sinabing wala itong katotohanan at maaaring bahagi lamang ito ng isang malisyosong kampanya laban sa kanilang administrasyon. Samantala, patuloy na hinihintay ng publiko ang karagdagang detalye mula sa mga susunod na hakbang ng Kongreso at iba pang ahensya ng pamahalaan ukol sa kontrobersiyang ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sagap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Next year na election. So, nalaman ko ito sa vlog ni PH Update. Salamat kaibigan kaibigan natin ito si PH Update. So, iparinig ko sa iyo yung interview kay Congressman Marcoleta kung saan nag-anunsyo na siya. Pakinggan natin ang interview na ito. Ano ba talaga ang plano ni Congressman Marcoleta? Same for senator or congressman? I'm now running for senator. Okay. Kasi po, tapos na yung aking termino. Marami po mga mamamayan natin, lalo na po yung mga sumusuporta sa atin na kailangan pa rin nila yung ating paglilingkod. Ayun na nga mga kababayan, para dun sa mga talagang nananawagan sa pagtakbo nitong si Congressman Rodante Marcoleta sa Senado sa 2025 midterm election, hindi po tayo binigo ng mama. Kaya naman, ngayon kung nag-anunsyo na itong si Rodante, huwag po natin siyang biguin. Gawin mo natin yung part natin bilang taga-suporta dito kay Rodante dahil napakahirap ng laban na ito. Kahit si Congressman Rodante Marcoleta, alam niya kung ano yung mga pagdadaanan natin dito sa pagtakbo niya na to bilang senador sa 2025 midterm election. Kagaya na sinasabi ko natin dito paulit-ulit, yung mga talagang tinutulak natin dyan sa Senado, huwag po natin kalimutan, baka hanggang social media lang tayo no? Baka hanggang views lang tayo. Parang magtoko dahil mainit itong si Rodante. Hindi itulak ko natin itong si Congressman Rodante Marcoleta. Prinsipyo po. Yun ang dapat tayuan natin ngayong mga panahon na ito. Dahil pagka nagkataon, buhay ho ng ating mga mahal sa buhay, yung mga susunod na generasyon, ang makukompromiso pagka nagpatuloy itong mga ganitong klaseng patakaran sa ating bansa. Ayun na nga mga kababayan, isang masigabong palakpakan muna para dito kayo. Yes, that's good news. Hinihintay natin, isa pa ho, itong si Atty. Vic Rodriguez, then kompleto na ho yung ating mga talagang gustong tumakbo ng pagkasenador sa 2025 midterm election. Don't get me wrong kasi ito kaya Atty. Vic Rodriguez, hindi pa ho natin nakalala yung mga taga-third floor. Hindi pa ho natin kung naalala nyo yung sugar fiasco, na kung saan dumalo dyan sa Senado itong si Atty. Vic at pinaliwanag niya kung ano nga bang nangyari doon sa sugar importation na yun. Doon pa lang nakita na natin na may prinsipyo ang mama. Doon yung umalis siya bilang executive secretary itong si Marcos dahil maraming gustong ipasok itong si Malaka dyan sa administrasyon itong si Marcos Jr. Kaso tinutulan mo yun itong si Atty. Vic Rodriguez. Doon pa lang nung umalis siya sa administrasyon itong si Marcos Jr. Nakitaan mo natin na talagang sinubaybayan mo natin itong mama na ito. Nakakita mo tayo ng mga magagandang sinyales na magiging mahusay na senador. Sana huwag siya kasi pumasok ka sa politika, yun more than said, karamihan sa mga pumapasok sa politika talagang nagiging politiko, no?
si Congressman Rodante Marcoleta, politiko yan, pero hindi namumulitika. Ayun na nga mga kababayan, no? Mas suportahan ho natin itong mga individual na to dahil sila talaga ang makapagbibigay ng tunay na pagbabago sa mapigilan. Yan. Marcoleta Rodriguez, pag-usapan natin ngayon na may mga nagtatanong sa akin, kakandidato ba si Atty. Vic pagiging senador? Sabi ko, wala pa akong alam. Hindi ko sigurado. Anyway, dito muna tayo kay Congressman Marcoleta. Talagang ito na. Palaban. Hindi siya umaatras. Babanggain niya na ang maling sistema sa ating sa nangyayari sa ating Kongreso at sa Senado. Kailangan natin ang isang Marcoleta na may paninindigan. Okay. Kahapon, nag-vlog ako tungkol sa isang reel na inimbita si Congressman Marcoleta sa isang teachers gathering sa Caraga Region, yung celebration ng World Teachers Day. So nagsalita siya doon. Ako, pinapalakpakan siya, hinihiyawan, pinagkaguluhan ng mga teachers. So, yung mga comments sa vlog ko na yun, puro suporta kay Marcoleta ang nakalagay. Basahin ko ang mga comments ha. Itong si Let's Cans 369, mananalong senador si Mr. Dante Marcoleta. Ganyan. Ito naman si Zosimo Aldea. Saludo po kami kay Congressman Dante Marcoleta at sana po support ninyo, sabi niya, support tayo bilang Senado, mabuhay, ipaglaban natin. Si Jose Merinama, it's a big yes, vote for Congressman Marcoleta sa Senado. Ang gusto ko sa isang tao na makabayan with a strong leadership with principles for real truth for better governance. Edna Paras, my number one senator, dati pa sinabi ni Tatay Digong na iboboto si Congressman Marcoleta. That was last election, 2022. Sayang lang at nag-back out. Conchita Salgado, go Congressman Marcoleta, future Senator 2025, ikakampanya kita sa buong bayan. Yun na nga. Ako, I have made a commitment to personal kong ikampanya dito sa aking channel, sa aking mga kaibigan, personal face-to-face dito sa social media, ikakampanya ko talaga itong si Congressman Marcoleta na magiging senador. Okay? Pag mabuting tao at hangarin, pinagkakaguluhan talaga si Atty. Marcoleta. Si Merlin Villaluz, sabi niya, yes, Atty. Rodante Marcoleta, our number one senator. Ako'y Pilipino. Pagtatakbo si Kong Marcoleta, lusot na po yan. INC yan eh. Very respected member siya ng INC. Yan na. Meron na siyang puhunan. How many INC members do we have worldwide? I think pinakamababa ata, 5 million. Correct me if I'm wrong ha. Paki-comment ko na sa mga kapatiran nating member ng INC. Ilan ba kayo? Yung voting population. Sigurado yan. Meron na siyang 5 million. Kung 5 million ha, I think mas mataas pa eh. Sabi ni Jess Vlog, taga Caraga po ako at kasama po namin sa balota si Congressman Marcoleta kung tatakbo po siya bilang senador. Aman, with dignity at walang dungis ang pagkatao. Okay? Si Fulgencio Rosete, kababayan ko dito sa Tarlac si Kong Dante Marcoleta,
kaya naming ipinagmamalikayan may prinsipyo at paninindigan. Johannes, sabi niya, Marcoleta, please, takbo ka na, Senador, susuportahan ka ng DDS. Yes, mga DDS, handa na ba kayong sumuporta kay Congressman Marcoleta? Okay. Hintayin na lang natin tungkol kay Attorney Vic dahil siya rin ang isa sa mga inaasahan ng mga taong bayan na sana tatakbo. Anyway, bukas October 1 hanggang October 8, malalaman natin kung mag-file siya ng kandidatura. Nabasa ko na yung kanyang libro, Kingmaker. Nako, talagang doon mo siya makikilala ng gusto yung pagkatao ni Attorney Vic Rodriguez. Meron nga akong mga kaibigan yung nakabasa rin sa libro. Isa lang sinasabi, sana maging presidente natin ito. Ganon ang mga yes, why not? Kung ang mangulo sa ating bansa, kagaya nitong Congressman Marcoleta, Attorney Vic Rodriguez, yung sina Mayor Magalong, maraming matitinong leaders natin na sana sila yung mapagbigyan na mamuno dahil sayang itong nakakalungkot ang nangyayari sa atin ngayon. Kala natin bayan babangon muli. Kailan katatapos lang yung balita na di natin alam, nagbenta na pala tayo ng 25 tons of gold. Tayo po ang may pinakamalaking nabenta na gold reserves for first half of this year. Okay, mabuti na lang at na-booking o naibalita ng private groups. Ano ba yun? Best brokers? O yun. Napilitan ang Central Bank na nagpaliwanag. Part daw ng marketing strategy. So ito, meron na namang plano ang ating gobyerno magbebenta ng government assets, shares, buildings. Okay. So, dito sa GMA News Online, title is PH Government to Sell Semirara Shares, Mylong, Other Assets. So, itong balitang ito, mayroon ding article sa Philippine Star, ni-research ko. All in all, 19 assets, buildings ba or shares sa mga kumpanya ang planong ibenta. Okay, so number 1, itong Semirara Mining and Power Corporation na shares na ang Philippine government meron 145.6 million shares. As of the other day, ang value ng isang share is 33 pesos and 85 centavos per share. So kung 145 million times 33, abot ito ng mga 400 million pesos ang pagbebentahan. Okay, ibebenta nila yan, Semirara. Nailista dito sa article ng GMA, Star City Property. Shares sa United Coconut Chemicals Incorporated, sa shares sa Ilorde Sports and Development Corporation, and then condominium units in Atrium Compound, Makati. Okay, sa other article sa Philippine Star, nakasulat doon, ang mga planong ibenta is Food Terminal Incorporated, Financial Center Area, Ecology Villages, Mylong Complex. Mylong, ito ata yung nakuha ng gobyerno panahon ni PRRD. Diyan sa may Ross Boulevard ba ito? National Housing Authority, Caloocan Properties, Phil Eastern Woods Industries Incorporated, siguro share ito.
Pioneer Glass Manufacturing Corporation, share. Mindanao Progress Corporation, Central Bank Board of Liquidations, Office of the Ombudsman Properties in Laguna, Baguio, and Batangas, Technology Resource Corporation, so share ito. Almana Islamic Investment Bank of the Philippines, so share ito siguro. Then Santa Clara Lumber Company Incorporated, then Peninsula Development Bank. So yun po, binilang ko 19 shares, buildings, assets. So bakit ibenta? Okay. So ito, nagsalita ang Department of Finance Undersecretary Domini Velasquez. Sinabi niya ito sa Management Association of the Philippines General Membership Meeting in Taguig City. Sabi niya, we needed to scout for new funding sources without inflicting new taxes, considering the 2-year period of high inflation we experienced before. Kailangan ng funding. So, in a way, maganda naman ito sana dahil ayaw nilang magpatong ng karagdagang buwis at ang naisipan ng Department of Finance is magbenta. Tinawag nila nito na unproductive assets. Kaya ibenta na lang daw. Okay. So, okay. Department of Finance has undertaken initiatives to increase or beef up non-tax revenues through the sale of some of the idle assets we have in the government. O bakit idle assets yung Semirara? Semirara, mining company ito, bakit ibebenta mo yung function itong Semirara eh? Matagal na itong Semirara. I don't believe so na idle. Kumikita ang Semirara, bakit ibebenta? Ano pa? These idle assets, sabi ng USEC, will not only generate revenues for the government, but will also increase the value of these assets that have been lying around in Metro Manila, for example. We are offering a range of these valuable assets for investments in the next few years. O siguro yung mga building, o mga pwede idle, kailangan yung mga share sa mga kumpanya. I don't believe so na, kasi lalo na yung Semirara, hindi naman siguro nalulugi ang Semirara Mining and Development Corporation. So, anyway, plano ito ng gobyerno, I don't know, matutuloy ba? Maalala ko tuloy, panahon ni President Marcos Sr., marami tayong na-acquire na properties. Pagdating ng Cory government at Ramos government, yun na nagsimula bentahan. Mga properties natin sa US, binentay. Cory and Ramos government. Lalo na si late President Fidel V. Ramos. Ang dami, kaya binansagan na lang siya na boy benta. Ang dami niyang ibinentang maalala ko yung National Steel Corporation sa Iligan City. Nako, napaka-vibrant na steel company ito panahon ni President Marcos Sr. Tayo ang nag-i-export ng steel palabas. Pag alis ng Marcos Sr., ibinenta ni Ramos. Ano ngayon? Tayo na ang bumibili ng steel. So, sayang yung National Steel Corporation. Napaka-vibrant ang economy ng Iligan City during those times. At ito na nang ibinenta, wala na. So, marami pang ibinenta. Petron,
ano pa ba yung mga ibinenta? Philippine National Bank ata. So, benta ng benta. So, ito ngayon, I don't know, yung mga sumunod na presidents, wala akong masyadong matandaan na nagbenta, lalo na ng panahon ni PRRD. May matandaan ba kayong ibinentang assets ni PRRD? Wala eh. So, ito ngayon, makakapag question mark lang, nagtatanong lang, bakit magbebenta na naman? Balik tayo sa gold. Other countries, they are buying gold. Tayo naman, nagbebenta. Ang tanong, saan gagamitin? Paano gagamitin yung pinagbentahan? Estimate lang yung mga nag-compute, 117 billion pesos daw ang halaga ng 25 tons of gold na ibenta. So, saan yung mapupunta? So, ito na naman, kung matuloy itong bentahan ng Semirara shares, at ito, iba pang assets, 19 assets, saan mapunta itong pera na ito? Kung mapunta sa taong bayan, no problem. Lang, anong assurance na ang mga pera o pundong ito mapupunta sa talagang nangangailangan? Yun na ngayon ang question ngayon ng sangkatauhan. Sana isipin naman ninyo ang maraming naghihirap. Ano ba yun? Nabasa kong report, Global Wealth Report ng Alliance Global. Per capita, financial assets ng per capita
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!